Hi everyone, it's Catalyst Kata, your Master Kata. For today's video, we will be discussing about differential calculus. Sa previous video ko, tinakal natin ang tungkol sa introductions about sa calculus, about sa limits, kung ano yung itsura ng limit, or kung paano isolve ang limit problems. Sa ngayon naman, papasok na tayo sa differential calculus. So ano nga ba ang term na dapat natin tandaan about differential calculus? Pinakamalaga doon ay yung word na differentiation. So, ang differentiation ay ang tawag sa proseso ng paghahanap ng derivatives. Or in the process of differentiation, marami tayong iba't ibang method na pwedeng gamitin upang mahanap ang derivative ng isang function. Merong mga formula na pwedeng gamitin, merong mga kung ano-anong rules na ina-apply, at meron ding delta process. And yung delta process, yun ang una nating tatalakayin sa video na to. So if you want to learn more about finding the derivatives using the delta process, stay tuned. Ang nakikita nyo ngayon ay yung step-by-step process or yung algorithm in finding the derivatives of a function using delta process. So ito siya. Number 1, change all the variable y into y plus delta y and all the variable x into x plus delta x. Number 2, transpose the variable y to the right side of the equation. Number 3, substitute the value of y. Number 4, apply the basic simplification, combine like terms, and perform the given operation. Number 5, factor out delta x. Number 6, divide both sides of the equation by delta x or multiply both sides of the equation by 1 over delta x. And lastly, since delta x approaches to 0, cancel delta x so that the remaining expression would be the final answer. So bali, ito lahat ang summary kung paano hanapin ang derivatives ng isang function using delta process. Sinulat ko na lang po siya para hindi ko po agad siya makalimutan, and yun nga, para magamit ko siya para sa vlog na ito. So para mas lalo nating maintindihan kung ano nga pa ang sinasabi sa algorithm na to, meron tayong example kung saan i-apply natin ang step-by-step process na nakasulat sa notebook na ito. So let's go. What you are seeing is an example of finding the derivatives of a function using delta process. So, explain ko paano natin nakuha ang mga ito at kung paano nga ba nangyari ang lahat ng ito. Let's go. The first problem is y is equal to 3 plus 4x minus x squared. Before we go on, advice ko lang sa lahat ng students or sa lahat ng mga gustong matuto sa math na always keep in mind na lahat ng math problems na inyong sasagutan ay masasagot nyo. Kasi kung maniniwala kayo na ang isang math problem ay mahirap, talagang mahihirapan kayong isolve yun. Inclining or setting up your mind will help you a lot in solving any mathematical problem at ease or maybe with much determination. So ito na nga, paano natin nakuha ang sagot nito? Explain ko na. Y is equal to 3 plus 4x minus x squared. Ang unang step ay palitan lahat ng variable na y into y plus delta y, at palitan din ang lahat ng variable na x into x plus delta x. Mula dito, ang y na to ay pinalitan natin ng y plus delta y. Copy 3, copy 4, then yung x nakatabi ng coefficient of 4 ay pinalitan natin ng x plus delta x minus, then yung x squared is palitan mo siya ng x plus delta x, then copy mo yung exponent na 2. Then sa next part is ililipat natin yung variable na y, yung y alone, ililipat natin siya sa right side ng equation. Kaya ang nangyari, delta y na lang naiwan, then copy mo lahat na nasa taas. Bali magiging delta y is equal to 3 plus 4 times the quantity of x plus delta x minus the quantity of x plus delta x squared minus y. Kasi yung y na nandito sa left side,
is nilipat natin siya sa right side. Kaya from positive, naging negative siya. Ang gagawin naman natin is, let us substitute the value of y. Kung tatanungin natin, saan natin makukuha yung value ng y, di ba? Kasi parang wala namang sinabi, di ba? Pero given na talaga yung value ng y, which is makikita mo sa original na problem, which is itong nasa taas. So kaya nangyari, copy mo ulit ng delta y is equal to 3 plus 4x times the quantity of x plus delta x minus the quantity of x plus delta x squared minus 3 plus 4x minus x squared na nanggaling dito. Kasi y is equal to this. Kaya kung papalitan natin yung y, ito ang ipapalit natin. So yun nangyari. Next part is simplify natin yung lahat ng yan. Kaya ang lalagyan nito is magiging delta y is equal to 3 plus 4x plus 4 delta x. Ang nangyari dito, using distributive property, dinistribute natin itong 4 nasa loob ng parenthesis. Kaya naging 4x plus delta x. Then copy mo yung minus sign. Itong the quantity of x plus delta x squared, i-expand natin siya. Kaya ang product niya is x squared plus 2x delta x minus the quantity of delta x squared. Kung marunong kayong mag-multiply ng binomials or marunong kayong gumamit ng FOIL method, I guess malalaman mo kung paano nakuha yan. So continue. Mula dito sa minus the quantity of 3 plus 4x minus x squared, dinistribute natin yung minus sign. Kaya ang nangyari, naging negative sign times positive 3, maging negative 3 siya. Negative times positive 4x, magiging negative 4x. Then negative times negative x squared, magiging positive x squared. Kaya nagbago yung mga sign nila kasi dinistribute natin yung negative na sign or yung minus sign. Next is, dito na talaga tayo totoong mag-simplify kasi ginawa pala natin nung una is in-expand lang natin yung equation. So dito, ang ginawa ko, kapag nagsisimplify ako, pinagtatabi-tabi ko muna yung mga magkakaparehas or kino-combine ko yung like terms. So dito, kinapi ko yung 3 na positive 3. Then ang negative 3 na nandito, hinarap ko siya, tinabi ko siya dito. Then copy 4x. Then ang negative 4x na nandito, ilalagay ko dito para magkatabi sila. Then negative x squared, i-copy ko. Kasi yun ang may kaparehas dito na positive x squared. Tapos then yung natitira na walang kaparehas is burning down ko na lang siya dito. From that, mas madali na tayong mag-cancel kasi naka-organize na. So dito, 3 minus 3, automatic, 0 yan. Then, positive 4x minus 4x, magiging 0 din yan. Then, negative x squared plus x squared, 0 din yan. Kaya itong lahat na nandito ay maka-cancel. Cancel lahat yan, cancel. Kasi nga 0 na sila. So, itong natira na nandito, is i-bring down na natin sila. Copy mo yung 4 delta x, positive 2x delta x, tsaka minus delta squared x squared. Dito sa delta squared x squared is ito in-expand or sinimplify lang natin siya. So ito na nga, dito na tayo. Ang next na gagawin natin is i-factor out natin yung delta x para makapag-cancel tayo. Kasi kapag na-factor out natin siya at na-cancel natin siya, mas magiging simple lalo ang ating equation. So, since sa tatlong term na ito, ang common sa kanila is delta x. Bale, delta x ang nilabas natin. So, kung tatanggalin mo si delta x sa 4 delta x, maiiwan na lang si 4. Kung sa positive or plus 2x delta x, tanggalin mo yung delta x, 2x na lang maiiwan. Then sa third term na minus delta squared x squared, kung tatanggalin natin ang delta x, since naka-square siya, maiiwan na lang yung linear form niya or nag-iisa na lang yung degree niya.
both delta and x. Kaya ang mangyari is magiging delta y is equal to delta x times the quantity of 4 minus 2x minus delta x. From that, pwede na tayong mag-cancel by multiplying both sides by 1 over delta x. So, minultiply na siya both sides. Ayan. So, bali, ang mangyayari, makakancel tong delta x. Makakancel delta x. So, 1 times the quantity of 4 minus 2x minus delta x is still 4 minus 2x minus delta x. So, unchanged siya din. 1 over delta x times delta y will be equal to delta y over delta x. So, kung i-simplify natin to, ito na ang kalalabasan niya. Magiging delta y over delta x is equal to 4 minus 2x minus delta x. So, magtatanong tayo ngayon, paano yan? Mayroon pa tayong naiwan na delta x. So, dito na papasok yung konsepto na kapag nagsosolve ka ng or hinahanap mo ang derivative ng isang function using delta process, always keep in mind na ang premise doon or your delta x always approaches to 0. So, kung it approaches to 0, magiging 0 siya. So, ika-cancel natin siya. Kaya ang kalalabasan, magiging ito na lang ang maiiwan. So, bring down natin siya, magiging delta y over delta x is equal to 4 minus 2x. Itong minus delta x, na-cancel na natin siya sa taas. So, ang sagot na lang natin is itong naiwan. So, ang final answer natin is delta y over delta x is equal to 4 minus 2x. So, yan ang derivative ng function na y is equal to 3 plus 4x minus x squared. Madali lang naman ang delta process, diba? Kaso mahaba lang siya. Kasi lalo na kung ang ibinigay na problem is complex na mga mathematical sentence. Kaya kung ako ang tatanungin, mas pipiliin ko na lang mag-solve ng derivatives gamit ng ibang way or yung gamit yung mga formula or mga rules na tatalakayan natin sa next vlog. So, dyan natatapos ng video natin sa video na ito. Sana may natutunan kayo about sa finding derivatives using the delta process. For my next video, ang topic natin is finding the derivatives pa rin, pero ibang method nang gagamitin natin wherein magdi-deal tayo sa iba't ibang rules or formulas na magagamit natin upang mas mapadali ang paghanap ng derivatives ng isang function since ang delta process ay isang mahabang proseso. So kung gusto niyo pa pong makapanood ng videos about differential calculus, sana po ay patuloy niyo subaybayan ng channel ko na to. And shoutout nga pala kay Shelo Villahermosa. Di ko alam kung Shelo ba yun or Saylo, basta shoutout sa'yo. Salamat sa suporta kasi nag-comment siya sa sa una kong video. So thank you. For the information of everybody, magagawa rin ako ng iba't ibang vlogs pa like song covers which or nasa playlist ko na. Gumagawa rin ako ng iba't ibang writing tips, iba't ibang vlogs. Siguro ko gagawa ako ng tutorial videos about rin sa science, the English or coming soon pa naman sila. So sana supportan niyo pa rin ako doon and never be afraid to learn. So yun, subscribe to my channel and hit the notification bell. You can also give a thumbs up to this video kung nagustuhan niyo siya, and you may also share this video of mine sa mga kaibigan nyo, sa mga klase nyo, or especially doon sa mga incoming senior high school STEM students kasi alam ko may derivatives din kayo sa basic calculus. Ayun. Thank you for watching and God bless.